Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Unang kabanata. Mula kay Pablo, na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus, at mula sa ating kapatid na Timoteo. Sa iglesia sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Pasasalamat ni Pablo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian, upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Kung namimighati man kami, ito'y sa ikaaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag inaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kapighatiang dinaranas ninyo, tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam naming kahati kayo sa aming kaaliwan, kung paanong kayo'y kahati namin sa pagtitiis. Mga kapatid, ibinabalita namin sa inyo ang mga kapighatian na dinanas namin sa Asya. Napakabigat ng aming dinanas, anupat nawalan na kami ng pag-asang mabuhay pa. Akala namin dumating na ang aming oras. Ngunit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Kami iniligtas niya noon sa tiyak na kamatayan at patuloy na inililigtas, at umaasang patuloy na ililigtas sa tulong ng inyong mga panalangin. Sa gayon, marami ang magpapasalamat sa Kanya dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami. Nagbago ng balak si Pablo. Ito ang ipinagkakapuri namin. Pinatutunayan ng aming budhi na tapat at walang pagkukunwari ang pakikitungo namin sa lahat, lalo na sa inyo. Ito'y sa tulong ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng karunungang makalupa. Kaya't wala kayong dapat ipakahulugan sa mga sulat namin sa inyo, maliban sa nasasaad doon. Inaasahan kong mauunawaan ninyo akong mabuti. Ako na hindi pa ninyo gaanong nauunawaan ngayon, upang kami ipagkapuri ninyo pagdating ng araw ng Panginoong Hesus, kung paanong ipinagkakamuri namin kayo. Dahil sa paniniwalang ito, pinala kong pumunta muna riyan upang mag-ibayo ang inyong kasiyahan. Binabala kong dumaan na riyan pagpunta ko sa Macedonia. Pagbabalik ko, daraan uli ako upang matulungan naman ninyo ako sa paglalakbay ko sa Judea. Ngayon, dahil ba sa ganito ang bala ko, ay masasabi na ninyong ako'y urong sulong? Akala ba ninyo'y pabago-bago ang bala ko tulad ng ginagawa ng taong makasanlibutan, na ngayon ang sabi, oo, at pamaya-maya'y hindi? Kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos, si Hesukristo, na ipinangaral namin ni Silvano at Timoteo ay hindi oo ngayon at pagkatapos ay hindi. Siya'y nananatiling oo, sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, at siya rin ang humirang sa amin. Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng kanyang espiritu, bilang katunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. Saksi ko ang Diyos.
Alam niya ang laman ng aking puso. Hindi muna ako napariyan, sapagkat kayo rin ang inaalaala ko. Hindi sa gusto naming pangunahan pa kayo sa inyong pananampalataya, sapagkat matatag na kayo riyan. Nais lamang namin na tumulong upang maging masaya kayo sa inyong pamumuhay Kristiyano.